follows me will not walk in darkness. Welcome back mga katiyats, magandang buhay sa lahat. Meron tayong natanggap ngayon na video. Ito'y pyramid rock with a hole. At meron siyang katabi na bilog na bola. Kaya maganda ang mga markers na ito. Pwedeng merong laman na tinatagong small deposits sa ganitong mga klaseng bato. Bago tayo magpatuloy, ako'y mag-shoutout muna at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. Alright, shoutout tayo kina Intensity, kay user WQ4, shoutout din kay Romualdo Acevedo, Pedrito Anlangoy, kay Ronel Verses, Raul Trangia, shoutout kina Rico Mausisa, user CE5, kay Vic Michael Paguti, Ronnie Lucas, user KS9, kay Joy Navarro, shoutout din kay Desiderio Lamsin, user NB3, kay Elvis Gumadlas, Archie Batak, and lastly shoutout kina Arcadio Angkon, Hyacinth Okimia, Danny Flores, Brenda Giango, Jumar Francia, at kay Hiro Mendoza at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Okay mga katiyats, ito yung unang picture natin na legit marker. Ang pyramid shape rock, pyramid ito, ganyan yan. So kung pyramid ay pwedeng under, lalo na kung ang pyramid na yan ay kwadrado na nagaganyan sa top view, dito yung kanyang tulis. Kung nagaganyan yan na bato na klaseng pyramid, huwag na kayong pumunta sa malayo. Okay, nandyan lang sa kanyang baba, sa ilalim niya, under. Okay, example, ito yung pyramid na yan, ganyan yan. So mismo sa kanyang baba. Ngunit kung manipis lang yan na pyramid, nagaganyan lang yan, manipis lang siya na bato, ganyan, nakatayo, so ibig sabihin ay dito siya pupunta sa kanyang harapan. So kapag ganito ay dito talaga yan sa harapan niya. Ngayon meron siyang kasama, iwan ko lang kung kasama ito. Kung kasama yan, sukatin nyo yan. Ang layo niyan in inches. Sabihin natin itong dahon dito ay may haba yan na 4 inches. So dalawang dahon ito mahigit. Ayan o. So dalawang dahon, so 9, 10, mga 10 inches equals to 10 meters. So meron tayong distansya dyan na 5 to 10 meters. Huwag kalimutan palagi yung 5. Diyan tayo mag-umpisa sa 5. Adjustment 3, paatras. Okay, at huwag kalimutan 5 talaga ang unang target natin, papunta sa 10. Okay, kaya punta tayo sa 5 muna. Okay, dito sa harapan, 5 meters. And then kung wala, adjust tayo sa 10. Okay, dito nakuha yung 10 sa layo nitong dalawang butas. Okay, pero may nakita ko kanina, may mga kasama yung mga bato na yan. Yung triangle na yan, may kasama yan. Ito yan. Okay, tingnan yung mga katiyat. So ang ganda ng posisyon ng mga bato. Ayan, naka-triangle siya. Triangle formation. Hindi lang yan. Itong bato dito sa kanan ko, sa kanan nyo, tingnan nyo to. Ayan o. Pinurma talaga yung bato na matulis. Pero ito yung rectangular rock. Ganyan. Tinuturo niya ay ito na bato. Ngayon napansin nyo, bilog yan na bato, and then pyramid rock, and then pagong na may ulo na matulis. So anong mga shape, anong hugis ba yan? Yan ang mga hugis na ginagamit sa treasures. Ito, treasure under. Ito, treasure under din. Ito, treasure under pa rin yan. Okay, kaya dito kailangan marunong tayong pumili.
kung saan dyan ang unahin. So para sa akin, unahin natin ito. Kasi tinuturo yan ng pagong na kwadrado. Tinuturo nito. So unang gawin dyan, biyakin ito. Or i-detect nyo sa inyong metal detector. Dala lang kayo ng metal. Ikumpara nyo ang detection sa metal at sa bato. Kapag magkapareho, tsaka nyo biyakin. Ngayon, kung walang laman, mabiyak nyo na, tsaka kayo maghukay pababa. Okay, lalim, 2 to 3 meters lang. Kapag mayroong may encounter ng mga bagay na gawa ng hapon, ng tao, jackpot na yan. Okay, ngayon, itong pyramid rock ay iba ang kanyang tinuturo. Tinuturo niya yung harapan niya, ito. Itong maliit, ay ganun din. Dito na portion ang tinuturo niyan. Diba sa ating vlog noon, kapag triangulation of rock, nakaganyan, ay sa gitna tayo maghukay for small deposit. Kaya ito, gitna ito, pwede ito ang ating number 2. Tsaka tayo pupunta sa malayo. So yan ang ating number 2, ang gitna ng 3 bato. Pero ito yung ating number 1, ang bilog na bato. Ngayon kung wala dyan, tsaka tayo pupunta sa malayo. Yung distansya natin kanina, 5 to 10 meters. So isang tisdig sa 5, isang tisdig sa 10 meters. Tingnan nyo lang ang alignment niyan kung saan niya nakaharap talaga. Estimate lang mga katiyats. Okay, meron akong nakitang ibang marker dyan. Dito sa unahan. Ito bandang itaas ito sa 3 bato. Ay meron na namang mga malalaking bato. Itong dito parang may T na nagaganyan. Kaya check nyo ito dito mga katiyats ito. Ito na portion kung ano meron dyan. Itong mga dito na bato parang mga biniyak siya, hindi siya likas. Hindi kalikasan, biniyak ito. Kaya pwedeng may ibinaon yan. Lalo na kapag ito'y naka-pile. Kung nakapatong-patong yan, hukayin nyo ang baba niya. Kung nagaganyan yan, patong-patong sila na mga bato. Okay, pwede niyong hukayin yan ang baba niyan. Okay, kasi minsan yung mga boulders na pinatong-patong ay nasa ilalim lang nila inilagay. Okay, kaya sipatin nyo rin ito dito. Ano kaya yan na marka? Merong marka dyan. Ito na bato. Parang may hole siya. Ito rin parang may ganyan. Ang layo-layo kasi. Okay, so yan lang aking pag-analyze mga katiyats sa inyong site. At maganda yung triangulation. Yung ito, napakaganda nito. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at panonood at huwag kalimutan mag-subscribe. Until my next video. Paalam!